Ang bandang Ascals, kilala rin bilang ASKALS, ay isa sa mga pinakarespetadong pangalan sa kasaysayan ng Pinoy underground music. Sila ay tinuturing na crossover kings dahil pinagsama nila ang bilis ng hardcore punk at ang bigat ng heavy metal. Narito ang mahahalagang aspeto ng kanilang paglalakbay bilang banda sa Pilipinas. Isa, pinagmulan at kahulugan ng pangalan. Nagsimula noong 1987, una silang nakilala bilang Sleaze Dogs bago naging Ascals noong 1989. Asong Kalye. Ang pangalang Ascals ay hango sa Asong Kalye. Pinili nila ito dahil sumisimbolo ito sa katayuan ng maraming Pilipino, mga underdogs na matatapang at marunong dumanas ng hirap sa lansangan. Dalawa, ang classic lineup. Ang lineup na ito ang responsible sa kanilang pinakasikat na mga kanta noong dekada 2090. Nakakalungkot na tatlo sa kanila ay pumanaw na. Kinunhoy, vocals, ang boses sa likod ng kanilang mga protest songs. Pumanaw noong 2023. Emer Montenegro, guitars, ang nanatiling anchor at tagapangalaga ng kasaysayan ng banda hanggang ngayon. Ming Abbas, ang nagbigay ng mabigat na tunog sa kanilang musika. Pumanaw noong 2018. Louie, drums, ang naglatag ng mabilis na ritmo ng banda. Pumanaw noong 2014. Tatlo, ang album na Mga Asong Kalye, 1994. Inilabas ito sa ilalim ng Aquarius Records. Ito ay itinuturing na holy grail para sa mga kolektor ng Pinoy punk at metal tapes. Lagot Ka sa Pulis, ang kanilang pinakasikat na kanta. Ito ay isang matapang na pagbatikos sa pang-aabuso ng mga pulis at mga taong nasa kapangyarihan. Kapitbahay, isang kanta tungkol sa makulay at kung minsan ay magulong buhay sa komunidad. Demonyo, isang mabigat na track na paborito ng mga metalheads dahil sa bilis at bagsik nito. 4. Kanilang kontribusyon at legacy. Crossover scene, sila ang nagbukas ng pinto upang magkaisa ang mga punk at metalheads sa iisang entablado. Noong araw, madalas mag-away ang dalawang grupong ito pero sa tugtugan ng Ascals, pareho silang nagmo-moshpit. Social realism. Hindi sila kumanta ng tungkol sa pag-ibig. Ang kanilang musika ay tungkol sa kahirapan, korupsyon at ang araw-araw na pakikibaka ng ordinaryong Pilipino. Underground spirit. Sa kabila ng kanilang kasikatan sa underground, nanatili silang tapat sa kanilang prinsipyo at hindi nagpa-impluwensya sa komersyalismo ng mainstream music. Trivia, huwag silang ikakalito sa Philippine Ascals football team.